Magandang araw po, Ambassador Mendiola. Magandang hapon din, June. Una ma'am, nais ko pong kumustahin po kayo, ang kalagayan po ninyo dyan, ng ating mga kababayang Pilipino. Kumusta po ang sitwasyon niyan ngayon sa Israel? Actually, nitong nakaraang gabi, ilang beses din nagkaroon ng missile attacks dito sa Israel. At dahil doon, chine-check namin ngayon yung mga community members natin, ang PhilCom, kung meron sa kanila na apektado dahil dun sa recent, no, yung nangyari lang kagabi, yung madaling araw. So yun, chine-check pa namin kung ano yung sitwasyon. So far, wala pa naman kami nakukuhang balita. Ma'am, gaano po ka-challenging itong ginagampanan yung papel ngayon dyan sa pagmamonitor ng ating mga kababayang Pilipino at para malaman yung kanilang mga kalagayan? Ang ginagawa po ng embassy, kami po dito 24/7 na po kami simula po nung June 13 nung sinimulan po namin i-set up yung crisis management team. So nandito na po kami sa embassy full time at basta't may nangyari po, basta't may balita, kino-cross-check po namin, vina-validate po namin lahat ng mga balitang natatanggap namin via social media po ng mga kababayan natin o yung mga nagpapadala ho ng mga balita sa mga community leaders po. Nagpapadala sila sa amin via our chat groups, our channels po. Sa Facebook din po, telephone ko. Lahat ho yan, vinivet po namin just to make sure na we get the right information. And we go to the people that are affected sa mga lokasyon po na apektado. Pinupuntahan po namin. Sa ngayon po makikita ninyo sa screen. Ito po yung grupo ng mga hotel workers po na apektado nung nakarang araw lang. Nagkaroon po dito sa Central Tel Aviv. Natamaan po yung hotel na kung saan sila nagtatrabaho. Buti na lang ho, meron isang kababayan natin dyan, may presence of mind na sinara ho yung door ng bomb shelter nila. Kung hindi ho niya ginawa yon, apektado ho yung lahat ng nakikita nyo dyan sa litrato. Pero dahil nasara ho yung bomb shelter, they're all safe, no? Wala silang sugat. Ito ho, yung particular na picture na pinapakita po ninyo. Opo, good to know ma'am. Magandang balita po yan sa sinasabi niyo po sa amin ngayon. Pero gaano na po bang karaming mga Pilipino ang nakikipag-ugnayan po sa inyo at nangihingi po ng assistance, ma'am? Sa ngayon, yung iba-ibang klaseng assistance kasi ang mga lumalapit sa amin. So, sa ngayon, meron kaming, up to today, may 7 cases kami na injured. No? Doon sa 7, 5 na po yung discharged. Yung may isa po na critical, may isang moderately critical. Lahat ho yan nabisita na natin, napuntahan, nakausap na po. Yung sa critical, actually kahapon ho, nagkaroon siya ng surgery at nasa ICU pa rin ho siya dahil mag-undergo siya ng panibagong surgery pa kasi bagsak ho yung kanyang left lung, tapos pati yung bronchial tubes na apektado, yung kanyang ribs. So, she will have to undergo a series of operations po para gumaling siya. Opo. Meron din ho na isa yung moderately. Go ahead ma'am, go ahead po. Yung isa kasi ho yung isa ho moderately critical po. Actually tapos na po siyang naoperahan. So she's undergoing post-operation recovery po. Ang problema na lang hindi ho natin alam kung anong impact nito after sa kanya, no. So baka may reduced mobility po siya. Ma'am, pagka ganyan po yung ating mga Pilipino, sabi niyo nga po yung iba nakalabas na po ng ospital, may critical, may moderate critical po. Bukod po sa ginagawa yung ayuda sa kanila, tulong sa kanila, meron po ba tayong nakukuha naman na tulong mula sa Israel pagka ganyan po mga sitwasyon, ma'am? Okay. So, for example ho, itong mga medical cases na to, lahat ho, sagot ho ng Israeli government. Ngayon, depende ho sa gravity ng sitwasyon, meron pa silang mga pensyon, no, depende ho sa sitwasyon. They will allocate specifically based on dun sa condition ng tao. Tapos dun ho sa mga tirahan, nag-offer po ang Israel government na i-relocate po sila. Opo. Ma'am, kayo po dyan, sa kalagayan niyo po sa embahada, ma'am, halimbawa magkaroon nga ng missile attack, alam po, malapit po ba kayo sa mga bomb shelter din, ma'am? Para sa inyo pong kaligtasan din dito po sa embassy. Dito sa embassy ho, ang basement po namin, yan na rin po ang ginagamit naming bomb shelter. Nagkukumpul-kumpul lang kami po sa pinaka-sentro po ng building ng embassy. Pero kahit na ganun pa man po, may isang instance po nung na-atake po yung hotel kung
yung mga 18 natin na mga hotel workers na apektado, dama po namin yung aftershock nung mismong impact ng missile. Sana lang po ma'am, kung sakasakali po bang wag naman sana na umigting pa yung sitwasyon dyan na hindi magiging paborable sa ating mga kababayan, ano po ang nakalatag nyo ng plano po ma'am? Paano sila magkakaroon ng repatriation o repatriation po makabalik dito sa Pilipinas po ma'am? Actually po today, nag-deploy po tayo ng team no na chinek po yung mga ibang border na malapit dito sa Jordan. So chinek po natin noon at yung mga yon at actually yung isang grupo po na inorganize po ng Ministry of Foreign Affairs mismo ng Israel, yung grupo po ng Mashav, 21 po sila na katao. They were able to cross through the border po ng Jordan. So nandoon na po sila sa Amman and ito po yung test case natin no. So sunod-sunod na po na pwede po natin possibly na gamitin tong ruta na to. Siyempre ho, ito po ay maaari lamang we can only be successful ho in coordination with our embassy po sa Amman kasi they need to work out yung mga entry permits po for the delegation. Gayon pa man din, we're also exploring po yung via Egypt, yung border crossing ng Egypt. Kasi kanina ho kausap ko yung mga ambassadors po ng mga iba-ibang bansa. Meron na ho rin sumubok na mag-cross over dun sa sa via Egypt. So kwento rin po nila na successful din naman po yung crossing doon. So these are several options po. Right now I see 3 options po for the border crossing. Alright. Ma'am, maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo sa panayam na ito, ma'am. At ang aming pong panalangin ay para po sa inyo at sa ating pong mga kababayan dyan sa Israel. Maraming po. Yan po si Israel Ambassador Eileen Mendiola.